Ibig mo bang sabihin si Judas ay peke ang naging pananampalataya niya nang piliin siya ng Panginoong Hesus? What do you mean po? Na si Judas ay ligtas pa rin, ganun po ba? Oo, minsan na siyang naligtas at naliwanagan pero iniwala niya yon. Patunayan niyo po na ligtas pa rin si Judas sa pamamagitan ng Bible kasi sabi niyo hindi kailangan ng mabuting paggawa. Dito makikita natin hati po ang opinyon ng mga tao pagdating sa nangyari kay Judas. Kung siya nga ba talaga ay ligtas o siya ay hindi ligtas. Yung isa ang iniisip niya na baka peke ang pananampalataya ni Judas at yung isa naman nag-comment ay iniisip niya na ligtas si Judas pero nawawala yung kaligtasan. Uulitin at ikaklaro ko lamang po ulit sa inyo. Pagdating sa pagkamit ng kaligtasan ay hindi kailangan dyan ng good works. Pero pag nakamit mo na yung kaligtasan na ibinibigay na regalo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ay doon mo mas kailangan gumawa ng mabuti dahil yan ay ang kalooban ng Diyos sa mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Now, ano nga ba talaga ang kalagayan ni Judas? Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia. The Son of Man goeth as it is written of him, but woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. It had been good for that man if he had not been born. Sinasabi po dyan ng Panginoong Hesukristo na maigi pa doon sa magbe-betray sa kanya na hindi na lang siya ipinanganak. Yan yung nangyayari sa Last Supper. Alam naman po natin kung sino ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo dyan. Walang iba kundi si Judas. Sinabi niya dyan na mabuti pa na ang taong yun ay hindi na lang ipinanganak. Bakit sinabi yan ng Panginoong Hesukristo? Dahil ang sasapitin ni Judas ay hindi magiging maganda dahil wala naman talagang maganda pagdating sa impyerno. Kaya't sinabi niya na maigi pa na hindi na lang ipinanganak ang taong ito dahil hindi maganda ang kanyang sasapitin. Then entered Satan into Judas' surname Iscariot, being of the number of the 12. Nabasa nyo ng malinaw dyan na si Satanas ay pumasok kay Judas at si Judas ang ginamit na instrumento ng dyablo upang kalabanin ang Panginoong Hesukristo. Now, ito ang malinaw mga kapatid, mga minamahal. Ang tunay na merong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi kayang pasukan ng dyablo yan. Kaya't malinaw dito mga kaibigan na itong si Judas ay hindi talaga tunay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yes, nakakasama siya sa ministry. Nakikita niya kung paano ang mga miracle na ginagawa ng Panginoong Hesukristo. Pero wala pa rin siyang tunay na pananampalataya sa Kanya. Kaya nga pagdating sa panahon natin ngayon, kahit na ang mga tao na nagsisimba, madalas sumasama sa mga ministry, hindi mo pa rin talaga matitiyak dyan kung sino talaga ang ligtas. Dahil yan ang isang example si Judas na nakakasama sa ministry ng Panginoong Hesukristo. Pero wala pa rin talaga siyang tunay na pananampalataya. Dahil kung may tunay na pananampalataya si Judas ay hindi yan kayang pasukin ni Satanas. Jesus answered them, "Have not I chosen you 12? And one of you is a devil?" Yes, ang Panginoong Hesukristo ang naghirang sa 12 apostol. Pero sinabi niya rin dyan na meron isa sa inyo na dyablo. Ibig sabihin yung isang yon ay walang tunay na pananampalataya sa kanya kung bakit sinabi yan ng Panginoong Hesukristo. Dahil kung meron kang tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi kanya tatawaging dyablo, kundi tatawaging kanyang anak, kaibigan, kapatid. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me, I have kept. And none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Diyan pa lang nililinaw na ng Biblia na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Sinabi diyan na none of them is lost. Ibig sabihin, ang siyang may tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi po yan maiwawala ang kaligtasan. At ang ibig sabihin po ng son of perdition, mga kaibigan, yan ay rebel against God, chaos and destruction, and eternal condemnation. Kaya kung mapapansin nyo pag nagbasa kayo ng New Testament, may nakadikit lagi sa pangalan ni Judas na which betrayed him. Ibig sabihin, kasi siya talaga yung magkakanulo sa Panginoong Hesukristo. Now, nabasa din natin dyan na para ma-fulfill yung scripture. Pero hindi po nangangahulugan dyan na kinukontrol si Judas sa mga panahon na yan. Kundi lahat tayo ay merong free will. Yan po ay sariling kalooban, yan ay sariling pag-iisip ni Judas, sariling kilos niya po yung ginagawa niya dyan. Pero alam niyo yung nakakalungkot, yung mapufulfill yung prophecy sa'yo na ikaw yung nagbetray sa Panginoong Hesukristo.
Ibig sabihin, simulat sa pool pa lang ang puso ni Judas ay wala na talaga sa Panginoong Jesucristo. Wala talaga siyang tunay na pananampalataya sa Kanya. Kaya nga pagdating sa salvation, hindi lahat ng umaattend sa bahay-sambahan, hindi yung nagbubuklat ng Biblia, nananalangin, sumasama sa ministry, nagbibigay ng offering, ay ligtas. Dahil ang may tunay na kaligtasan ay yung may tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya hindi lahat ng nasa bahay-sambahan ay ligtas. Kaya doon sa naunang nag-comment, tama po kayo. Si Judas ay hindi tunay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo kung bakit niya nagawa yung mga ganung bagay. At doon naman po sa pangalawang nag-comment, hindi po tunay na ligtas si Judas dahil hindi porket kasakasama siya ng Panginoong Jesucristo at nakakabahagi sa ministry ay ligtas na. Dahil tatandaan natin, hindi po dyan nakabase ang ating salvation, kundi doon sa tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Nawa naging malinaw po ang mensaheng ito at naging pagpapala. Maraming salamat po and God bless you all.